So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, tagal kong nawala mga kapatid, and pasensya na kayo dahil meron lang talaga akong tinatapos na mga bagay-bagay, no, kung kaya't hindi po tayo nakapag-content. Well, anyway, no, balik na ulit tayo mga kababayan. So ito na nga mga kapatid, ang pinakamainit na balita, no, na kung saan nagkakagulo po ngayon mga kababayan, no, ang sambayan ng Pilipinas dahil nga mga kapatid merong paparating na malaking price hike, no, sa presyo ng langis dito sa loob ng ating bansa. And alam niyo naman mga kababayan na kapag tumaas ang langis, no, tumaas ang presyo ng langis, no, dito sa loob ng ating bansa, ay meron po itong domino effect mga kapatid, no, dahil ang langis po ang number one na nagpapagalaw mga kabatid sa ating bansa. 'Di ba? Kasi ang langis mga kababayan, aware naman tayo na ginagamit po 'yan sa lahat, sa sasakyan, no, sa mga planta, no, sa mga kuryente, 'di ba? I mean, pinaka kumbaga mga kabatid, kaluluwa ng ating bansa itong langis, no, na nagpapagana sa ating ekonomiya. Ngayon pag tumaas yan mga kababayan, talagang apektado, no, pati presyo ng mga bilihin, no. So ngayon mga kabatid, sa bidyong ito ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano kahalaga, no, ang West Philippine Sea, especially sa mga oras na ito na kung saan meron pong ongoing na giyera na nangyayari diyan mga kababayan, no, sa bansang Iran. No, alam niyo naman siguro mga kapatid na matindi po ang giyera ngayon ng Amerika at Iran kasama ang bansang Israel. So dito mga kababayan, sa bidyong ito, I think ito na yung pinaka-perfect time, no, para maintindihan po mga kapatid ng buong Pilipinas, ang sambayan ng Pilipinas, ang kahalagahan mga kababayan nitong West Philippine Sea, na kung saan mga kapatid, ito po yung teritoryo ng Pilipinas na halos ipamigay na ni Duterte sa bansang China. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share ko pa po, para i-share pa po mga kapatid ni YouTube, no, sa iba pang hindi pa nakakapanood. So bago tayo mapunta sa ating talakayan, panoorin muna natin mga kapatid itong balita galing po sa Net25. Ito na! Kaya mga kababayan, mahigpit na ho ang kapit natin ha. Nagpapalo na sa higit sa 33 piso ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo, sa 70 to 80 pesos naman ang presyo ng gasolina kung magpapatuloy pa rin po ang giyera sa Middle East base sa pagtaya ng Department of Energy. Posible naman. Grabe 30 pesos mga kapatid, no, ang itataas ng langis sa ating bansa, no, dahil po sa pagpapatuloy or kung magpapatuloy pa, no, or hahaba pa itong gerang nangyayari ngayon sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran. Alam niyo mga kapatid, ganito kasi yan ito kasing Middle East, no, particular na itong Iran, no, napakalaking bagay niyan mga kababayan sa ating bansa. Dahil ang pangunahing supplier ng langis mga kapatid ng ating bansa ay dyan po sa Middle East. Ngayon pag nagkakagulo sila dyan mga kababayan, no, apektado po talaga tayo. Kumbaga mga kapatid, mabibitin yung demand natin sa langis, no, at mapipilitan tayong mag-angkat sa ibang bansa, sa ibang mga bansa na hindi apektado ng giyera, na kung saan mga kababayan hindi kasing laki, no, yung supply nila ng langis doon sa kanilang bansa, hindi kasing laki sa supply ng langis na kayang i-provide sa atin dito sa mga bansa na sakop sa Middle East, no. Kaya ngayon mga kapatid, kahit makakuha pa tayo ng ibang supplier ng langis, no, na hindi galing sa bansang Middle East, hindi pa rin garantiya yan mga kababayan, no, na bababa ang presyo ng langis. Kasi nga kung doon sa kanilang bansa halos sapat lang sa kanila yung supply nila, no, bakit pa sila magbibenta ng sobrang dami, 'di ba? Makakakuha siguro tayo ng mga supply ng langis mga kabatid, no, pero hindi ganoon kadami sa kayang ibigay sa atin ng bansang Iran. Kaya kahit makahanap tayo ng ibang source, no, hindi guarantee mga kababayan na hindi tataas
ang presyo ng langis sa ating bansa. Tuloy. Umano na pakiusapan ng mga oil companies na gawing staggered o utay-utay ang pagpapatupad ng taas presyo. Report mula kay Mar Gabriel. Dito sa amin mga kabatid, nagkakaroon na ng sabotahe, no? Dito sa bayan namin. Yung iba, no, biglang nagsara yung kanilang mga gas station, no? Kaya yung mga taga dito sa amin ngayon, kumpul-kumpulan sila doon sa isang gasolinahan na kung saan yun lang ang bukas, no? Ang ginagawa ng iba mga kababayan, matapos nilang marinig itong balitang ito, pansamantala nilang isinara mga kabatid yung kanilang mga gas station, and sa anticipation ko mga kabatid, pag nagbukas yun, panigurado yung presyo nun mga kababayan, kulang-kulang na 100, no? Kaya dapat nyo ring i-report yan mga kabatid, no, sa isumbong mo sa Pangulo website kung kung nakakaranas kayo ng mga ganyang ginagawa ng inyong mga local na gas station dyan. Dahil mga kababayan, meron pong mandato na ibinigay si President Marcos na wag agad-agad magtaas ng presyo. Kanya nga lang, may mga kupal na mga may-ari ng gas station mga kabatid, no, na kung saan pansamantala nilang isinara yung kanilang mga gasolinahan, nang sa ganon mga kababayan, mas tumaas pa ang demand at maging kapos ang supply mga kabatid ng langis sa kanilang mga nasasakupang mga bayan. Yun po ang mga pinaka-common practice na ginagawa nitong mga kupal na mga gasolinahan. Pero mga kabatid, pwede nyo pong isumbong yan, no, sa hotline ng palasyo, no? I think diyan sa isumbong mo sa Pangulo, yan po ang pinakamagandang sumbungan mga kababayan, nang sa ganon makontak, no, ng presidente yung mga local na LGUs na kung saan yan po ang tawag nito, ang nakakasakop sa mga nasabing mga kupal na mga gasoline station owner. Tuloy natin to. Mag-iisang linggo pa lang mula nang sumiklab ang gera sa pagitan ng magkasamang puwersa ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ramdam na ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa Department of Energy, maaari pa raw yan tumindi sa mga susunod na linggo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng umabot sa 18 pesos kada litro ang madagdag sa presyo ng diesel, habang 8 pesos naman sa gasolina. Kung magpapatuloy ang gera, hindi raw malayong umabot sa 80 hanggang 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang 70 hanggang 80 pesos naman sa gasolina. $4 per barrel. So, ibig sabihin, sir, pag hindi po tumigil itong bakbakan na ito, maaari talaga at malaking posibilidad within this month, tayo po ay Marso 6 pa lamang po ngayon, within this month, aabot tutungtong po ng 90 pesos per liter ang ating diesel at ang gasolina, may ibig na sa 80 pesos na po. Tuloy-tuloy po ito. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot to tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayoko mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Kasi dito, Middle East ang pinag-usapan. Pero ayon sa DOE, Grabe, no? Aabot tayo sa 80 hanggang 90. Ang mas worst dito mga kabatid na aasahan natin, kapag nagtagal, no, itong gera sa Iran at Amerika, dahil Amerika na kasi mga kababayan ang gumagalaw ngayon, no, bansang Amerika na po mga kabatid ang nakikipaggera, di ba? Ngayon mga kababayan, pag tumagal ito, no, mas lalong maiipit yung supply ng langis natin, no, na galing sa Middle East, or mas worst mga kababayan, baka buong Middle East mga kabatid magsara ng kanilang mga panindang langis, no? Dahil alam naman natin mga kababayan na yung tawag nito, yung Middle East na yan, no, ay halos mga Muslim po mga kabatid, no, yung mga nakatira diyan, and kampi-kampihan yan sila mga kababayan, no? Yun po yung pinaka worst na pwedeng mangyari, na kung saan yung mga langis nila ay itatago nila, no?
Pag nangyari yan mga kapatid, asahan na natin na hindi lang 90, no, ang pinakamataas na presyo ng langis na pwede nating mabili sa mga gasolinahan dito sa ating bansa, no. Baka umabot pa yan mga kababayan ng 130 to 140 pesos, no, per liter. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, yung Middle East na yan po ang pangunahing supplier natin ng gasolina or ng petrolyo. Dahil nagkakaroon dyan ngayon ng kaguluhan, no, pag nawala sila mga kababayan, mangangapa po, no, ang ating bansa. 'Di ba? Kaya nga si President BBM nakiusap na, no, sa mga may-ari ng mga tawag nito, mga gas company na kung pwede, no, wag niyo namang samantalahin, no, itong giyera sa Iran at basta-basta na lang kayo mag-aangat ng inyong mga presyo sa gasolina or crudo diyan, no. Pero may mga kupal talaga mga kababayan na mga negosyante na mas inuuna pa nila yung kanilang pansariling kapakanan kumpara sa isipin ang pangangailangan mga kapatid ng kanilang mga kababayan. Gaya ng sabi ko sa inyo, pwede kayong magsumbong yan mga kababayan sa isumbong mo sa Pangulo, no, na website. And I think open pa yan ngayon, no, para sa mga ganyang report. Tuloy natin to. Maaari nilang pakiusapan ng mga oil companies na huwag biglain ang pagpapatupad ng oil price hike. Tinitingnan ho Kung ninyo. mag-implement lang sila, spread out nila for 2 weeks, then Okay. kalahati lang ho nung 18 peso na increase supposedly dun sa diesel ang ma-implement mga 9. So 9 plus 62, hindi pa ho aabot. Sa mga 71. Usapan niyo ba sila na baka pwedeng i-stagger naman para Opo. para kahit papaano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap? Ano po ba yun? Opo. Parang Maliwanag- killing me softly. No, ganun din, papunta na tayo. Isang bagsakan, Yeah. bonus, dahan-dahan, papunta rin doon. Well, baka pwede pakiusapan na, Sherwin, kung tanungin mo ako, kung ako lang, kung nandito na ako sa Senado, kukontra ako dyan sa all the regulation law na yan. Because we don't have the control on fuel prices. Para maibsan ang Alam nyo yung itong argumento dito, no, napakiusapan mo na yung mga oil companies. Mga kapatid, na-apply lang po yan or pwede po yung i-consider ng mga malalaking oil companies tulad ng mga Petron, Shell, no, o yung mga basta yung mga kilalang brand. Pero mga kababayan, ang problema, no, dito po sa mga maliliit na negosyante ng gasolina at crudo. No, kasi alam naman natin mga kababayan na pag may pera ka ngayon, pwede ka na magtayo ng sarili mong brand ng gas station. No, basta may contact ka lang sa supplier. Ngayon mga kapatid, tulad dito sa amin, tulad dito sa lugar kung saan ako nakatira ngayon, no, kadalasan sa mga gas station dito sa amin mga kababayan, mga local brand lang. No, I mean yung mga dito lang, no, hindi po sila branch ng mga malalaking oil company tulad ng mga Shell, Petron, no. Itong mga hinayupak na to, no, itong mga local na gas station sa amin, malalaki ang ulo, no. Sila pa ngayon yung mga nagsasara mga kapatid, no, at pansamantalang tinitiis, no, ang kanilang mga kababayan. Dito sa amin ilan ang nagsara no, pang ilang araw na ba? Pang 3 araw na yata sa napapansin ko, may 3 araw na silang sarado, no, at binabantayan ko yan mga kababayan. No, dahil panigurado pag nagbukas yan, ang presyo niyan mga kapatid na sa mga 80 hanggang 90 agad yan, no? At ang magiging rason ng mga hinayupak na yan, mahal yung angkat nila. Kaya kung kayo din diyan mga kapatid, no, kung mayroong mga local na gas station diyan sa inyo at ganito yung mga ginawa, nagsara-sara, i-report nyo na, ipa-notify nyo na yan mga kababayan, or pwede naman kayong lumapit siguro sa inyong mga lokal na pamahalaan, no, tulad ng mayors, no, pwede nyo ilapit yan doon dahil mga kabatid, meron pong mandato na ibinigay ang Presidente Marcos at hindi po yan pwedeng samantalahin itong mga hinayupak na mga negosyante na ito, no, and pwedeng ma-revoke mga kababayan yung kanilang mga business permit niyan kapag napatunayan na nilabag nila, no, yung mga regulasyon na ibinigay ng presidente.
No, sa pagkakaalam ko, pwede po yan mga kapatid na ipa-revoke, no, sa local government yung mga permit, yung mga business permit nila kapag napatunayan, no, na sinasabotahin nila yung supply ng gasolina sa inyong mga lokal na bayan. Tuloy. Ang epekto nito, may mga nakahain ng panukala sa Senado para suspindihin ang implementasyon ng 5 piso hanggang 10 pisong excise tax at ang 12% VAT sa mga produktong petrolyo. Pinamamadali na rin ang rollout ng fuel subsidy para sa transport sector. Bago po nangyari itong gera na to sa Middle East, meron na po kaming na-submit from our office na nagsasuggest na po na bawasan na po yung threshold na $80 to about $65 per barrel para po ma-release po namin yung mga fuel subsidy. As you noted, yung pong 2025 na fuel subsidy fund, hindi po natin nagamit last year. Kaya yun po ang gagamitin natin ngayon. Sa harap nito, Grabe, tambak-tambak. Ganito din sa amin ngayon eh. No? Ganito din. Ang haba ng pila mga kapatid. No? Parang sa loto lang. Naalala ko tuloy ng pandemic eh. No, na kung saan ay talagang tambak-tambak yung mga tao dahil may isang araw lang na pwede kayong mamalengke, pwede kayong lumabas. No, parang ganito rin yung nangyayari ngayon. Nagpapanik mga kababayan, yung mga motorista. Dahil nga mga kabatid, no, sa ongoing na gera dyan sa Iran, no, na kung saan may malaking epekto talaga ito sa ating ekonomiya. And eto mga kabatid, baka mamaya niyan kasi gamitin na naman itong propaganda nitong mga kalaban ng gobyerno na mga politiko, especially mga kababayan, itong kampo ng mga Duterte, no? Mga kabatid, no? Wala po tayong magagawa kung sakali mang tumaas ang presyo ng langis, no, dito sa loob ng ating bansa. Bakit kamo? Wala po kasi tayong sariling supply ng langis. Nag-aangkat lang tayo, nakadepende tayo mga kababayan dito sa mga supplier natin coming from Middle East. Ngayon, dito papasok mga kabatid, no, ang kahalagahan po mga kababayan ng West Philippine Sea. Na kung saan, ito po yung halos ipamigay na ni Duterte na teritoryo ng ating bansa. No? Kasi mga kabatid, kung itong West Philippine Sea sana, no, na kung saan inaward po sa atin mga kababayan noong 2016, kung pinanindigan sana ni Duterte ito mga kabatid, hindi na sana natin kailangan mag-angkat pa ng langis, no, sa kung saan saang mga bansa. Dahil alam nyo ba mga kababayan, no, na yung West Philippine Sea na yan ay meron pong estimated mga kapatid na 11 billion, no, 11 billion na barrel ng langis. Eto mga kapatid, 11 billion barrel ng langis. Sa napakaliit nating bansa mga kababayan kumpara po sa ibang mga bansa, meron po tayong 11 bilyong bariles. Estimate pa lang to, no? Hindi pa po nasusukat mga kabatid kung gaano ito talaga kadami. Dahil yun na nga mga kababayan, ginugulo tayo ng bansang China, no? Sa estimate pa lang yan, meron na tayong 11 billion, no, na barrels ng langis na nakadeposit dyan sa may West Philippine Sea. That's why mga kababayan, pinagkakainteresan po yan ng bansang China. Alam nyo kung wala lang talaga ang China dyan, hindi lang tayo ginugulo ng China. Mga kabatid, no, isa na tayo ngayon, no, sa nag-i-export mga kababayan ng langis dito sa Asia. Dahil sa laki ng deposito ng langis mga kabatid na meron tayo dyan sa may West Philippine Sea. No, tapos sasabihin ni Duterte, tubig lang yan. Putang ina, tubig. Eto kasi yun mga kababayan. No? Kung totoong tubig lang yung West Philippine Sea na yun, mga kabatid, hindi magtsatsaga ang China dyan. Pero mga kababayan, meron pong malaking deposito ng langis, no, sa ilalim ng katubigan ng West Philippine Sea. Kaya sa susunod na halalan, tandaan nyo talaga yung mga yung mga China tours na yan,
no, na pinupondohan ng China. Alam niyo na kung sino-sino yung mga hinayupak na mga China tours na yan, mga kapatid. Wag na wag nyo talagang iboboto yan. Kahit ano pang propaganda ang gawin nila. Dahil ngayon nyo mismo, no, kayo mga DDS, ngayon nyo mismo mararamdaman, no, kung hindi pa manhid ng mga budhi nyo, ngayon nyo mismo mararamdaman kung gaano kahalaga, no, ang West Philippine Sea na pinapaniwalaan yung tawag dito na tubig lang yan at wala kayong pakialam. No? Ngayon nyo talaga marirealize yan na mahalaga pala ang West Philippine Sea. Dahil meron palang mahigit 11 billion barrels ng langis dyan. Oh, kahit maggera pa sana yung Middle East na yan, kahit maggera pa yung Iran na yan, mga kapatid, no, ng buong buhay nila, no, laban sa bansang Amerika, hindi tayo magkukulang sa langis kung yung West Philippine Sea na yan, mga kababayan, no, ay hindi ginugulo ng China at hindi inaangkin ng China. Ang problema, mga kapatid, hindi tayo makapaghukay ng langis dyan. Bakit kamo? Nandyan ang China eh. No? Ginugulo tayo. Inaangkin nila yung ating teritoryo. Oh, sasabihin nila, ayaw nila makipaggera sa China. No? Itong mga DDS kasi, mga kapatid, ang katwiran nila, mas pipiliin pa nilang kunin na lang daw ng China yung West Philippine Sea na kumpara sa magkaroon ng gera. O ngayon, wag kayong magreklamo, kayo mga hinayupa kayo, wag kayong magreklamo kung umabot sa 100 ang kilo ng bigas. No? Dahil automatic talaga na apektado ang merkado, no, especially sa mga natin, ano, sa mga panindang pagkain, apektado 'yan kapag tumaas ang langis. Oh, panigurado niyan, mga kapatid, yung kilo ng bigas hahabol din yan sa presyo ng tawag nito, ng langis. No? Hahabol din yan. Oh, baka nga umabot pa ng 80 ang kilo ng bigas ngayon, mga kapatid, kapag nagtuloy-tuloy itong gera na ito. Dahil, mga kababayan, no, kapag ang langis kasi, mga kapatid, kinapos tayo sa langis dito sa loob ng ating bansa, no, mahihirapan tayong mag-transport ng mga pang-agrikultura nating mga produkto. Yan ang bigas, mga kapatid. Saan ba nabibilang yan? Diba, isa yan sa pinagkakakitaan ng ating mga magsasaka. Oh, ngayon, mga kababayan, pag mataas ang langis, mga kapatid, no, isa po yan sa posibleng maging dahilan kung bakit yung iba nating mga kababayang magsasaka, imbis na magtatanim sila, hindi na sila magtatanim. Bakit kamo, mga kapatid? Syempre, mga kababayan, pag nagpatanim ka po, no, ng palay, kailangan mo rin dyan ng patubig. At ano ba ang ginagamit sa patubig, mga kapatid? O, di ba, motor? O, ngayon, mga kababayan, no, pag gumamit ka ng motor, mangangailangan ka ng ano, gasolina. O, buti sana kung ilang square meter lang yung mga palayan. Ikta-ektarya yan, mga kapatid. No? Tataas ang puhunan nila, no? Tataas ang puhunan nila, tataas din ang benta nila. Oh. Hindi naman pwede na mataas yung puhunan nila tapos ibibenta mo ng palugi. Walang ganun, mga kapatid. Oh. Kaya ang mangyayari niyan ngayon, gaya ng sinasabi ko sa inyo, pag kinapos tayo sa langis, meron po itong domino effect sa ating ekonomiya. No? Dito naman tayo ngayon sa parte ng mga ng transportasyon, no, sa mga pampublikong mga transportasyon tulad ng bus, no, jeepneys, mga taxi, or kahit dito sa mga food delivery, mga kapatid. Panigurado, no, yung presyo na binabayaran nyo noong nakaraang Disyembre, no, yung mga pamasahe na binabayaran nyo noong nakaraang Disyembre, no, mag-iiba yan ngayon at ang mas worse diyan, magdoble pa yan. 'Di ba? Kasi nga mahal, mga kapatid, no, ang langis. Kahit sabihin nating merong subsidy na ibibigay ang gobyerno para sa ating mga kababayang mga jeepney driver, kukulangin yan, mga kababayan. Kasi yung mga jeepney driver na yan, kumukonsumo din yan ng pagkain eh. May mga personal din yan silang pangangailangan. Kung ano yung presyo, no, na nakikita mo yun ngayon sa palengke, halimbawa presyo ng bigas, no, umabot ng 80, ganon din yung presyo, mga kapatid, na kanilang kakaharapin
No, kapag bibili sila ng mga pangangailangan nila sa kanilang sa loob ng kanilang mga pamamahay, no? Sila kumakain ng bigas, tayo kumakain ng bigas. No? 'Di ba? Oh, kung 100 yung kilo, yung per kilo ng bigas na binibili natin, may posibilidad na 100 din yung bibilihin nila. No, tagi 100 kilo din. Oh. Kaya ngayon mga kapatid, no, dito na natin marirealize talaga yan. Well, tayo namang mga pro-government, no, alam naman na natin kung gaano kahalaga itong West Philippine Sea. Pero dito sa ibang mga kababayan natin, especially sa mga DDS, magdusa kayo ngayon. 'Di ba? Ayaw nyo ng gera laban sa China dahil naduduwag kayo. Oh, ang pinaglalaban natin, no, kung bakit tayo nakikipag-brasuhan ngayon sa China, ang pinaglalaban natin is yung teritoryo natin na kung saan may malaking deposito ng langis. Oh. Yung West Philippine Sea na yan, hindi lang basta katubigan yan. No. Maraming mga minerals na nakabaon dyan sa ilalim ng katubigan na yan. No? Na pinamigay ni Tatay Digong nyo. Oh. Isipin nyo na lang kung walang nanggugulo sa atin ngayon dyan. No? At hinukay natin yung langis dyan, mga kabatid. Oh. Baka mas mayaman pa tayo sa bansang China. Tandaan nyo na yung Middle East, no? Tulad ng mga Dubai, Iran, yung mga bansa na yan, no? Mga Saudi, yung mga bansa na yan, ang nagpapayaman sa kanila ay yung unlimited na supply nila ng langis. Yun ang nagpayaman sa kanila. Ngayon, itong estimated na 11 billion barrels, no, ng langis na meron dyan sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea, sobra-sobra yan mga kabatid. No? Para sa ating pangangailangan dito sa loob ng ating bansa. Pwede nating ibenta yan. At hindi lang yan, meron din dyang 190 trillion cubic feet. No? Estimated lang to mga kababayan No? Estimated lang to 190 trillion cubic feet, no, na natural gas. Magkano gasol ngayon mga kapatid? 900. 'Di ba? Kulang-kulang 1,000. Baka nga pag sa mga susunod na araw 1,000 na talaga yan Dahil apektado nga mga kababayan sa giyera, no, yung ating supply. Biruin nyo 190 trillion cubic feet ng natural gas. Ito mga kapatid, hindi pa natin napapakinabangan to. Hindi pa natin napapakinabangan to mga kababayan. Bakit kamo? Nandyan ang China, ginugulo tayo. Kaya nga ipinaglalaban natin yan No? Dahil malaking ginhawa talaga yan sa ating bansa. Kahit pa maggera sila buong buhay nila dyan sa Middle East, no? Kung itong mga resources na ito ay nakukuha naman natin, no, ng malaya, 'di ba? Wala tayong pakialam diyan sa kanila kahit magkaubusan sila diyan mga kababayan. Mabubuhay tayo. Dahil meron tayo dito mga ganito kalaking supply. Meron to. Ngayon talaga mga kapatid ang tamang panahon, no? Para ipa-realize natin sa ating mga kababayan mga DDS, no? Kung gaano kahalaga yung West Philippine Sea na yan. At literal na nilalason lang sila ng mga politiko na kaalyado ni Duterte. Nilalason lang sila ng mga China tours na yan. Para paniwalain sila na ang na walang West Philippine Sea, no? Sa mapa ng tawag nito ng Pilipinas. Kasi yun yung inaano nila, 'di ba? Wala daw West Philippine Sea pag tumingin ka daw sa navigational map, wala daw West Philippine Sea, no? Si Marcoleta, 'di ba? Nung stand de Marcoleta, wala daw patunay, no, na sakop ng ating teritoryo yung tinatawag nating West Philippine Sea. Kathang isip lang daw ang West Philippine Sea. Di ba? Yun yung mga argumento niya ng mga nakaraang buwan tsaka nung nakaraang taon. Kung saan talagang nabash itong si Marcoleta dahil sa katarantaduhan niyang yan. Tingnan niyo mga kabatid. No?
ito yung nawala sa atin. Ito yung supply na hindi natin napapakinabangan ngayon. At ngayon, nasa punto na tayo, no? Nasa pecha de peligro na tayo ngayon, mga kababayan. Asahan nyo, mga kabatid, mas lalo pang bibigat, no, ang ekonomiya ng ating bansa. 'Di ba? Pag nagtuloy-tuloy yan, pag kinapos tayo sa supply ng langis. Parang kaluluwa kasi itong langis, mga kababayan, ano? Itong demand natin sa langis, parang kaluluwa ito ng ating bansa na pag nawala yan or kinapos yan, palyado, mga kabatid, no, yung buong bansa natin. 'Di ba? Asahan nyo na magsisitaasan ng presyo, no, ng mga bilihin ngayon. At eto, wag na wag yung isisi yan sa presidente dahil hindi kagustuhan ng presidente yan, no? Kahit anong gawin pa ng presidente diyan, kung mataas talaga ang presyohan doon sa market, no, per barrel, kasi per barrel yan pagka binibili. Kung mataas talaga ang angkat natin ng langis, wala tayong magagawa diyan, no? Tataas at tataas ang presyo ng bilihin dito sa loob ng ating bansa. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang itong video na ito. Pasensya na kayo. Parang nakalimutan ko na mag-vlog eh. Medyo nauutal-utal ako at medyo naghahang ako, mga kabatid. Ano? Anyway, tuloy-tuloy na rin naman na ito. No? And kahit naman hindi ako nagpapakita sa inyo dito sa YouTube, mga kabatid, ay patuloy pa rin naman nating sinusubaybayan yung mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa at sa nangyayaring gera dyan sa may Iran, no? And patuloy tayong magbibigay sa inyo ng mga update, and this time tuloy-tuloy na to, mga kababayan. Pasensya na talaga kayo kung medyo natagal-tagalan, ano? Nung nakaraan kasi akala ko okay na, pala hindi pa. So nawala na naman ako ng ilang araw. Anyway guys, no, wag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube, no, sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.